Pwede mo palapakan natin ulit ang ating Panginoon. Ayan, praise God. Kamustahin niyo naman yung katabi niyo. Pakisabi, kamusta kapatid? Yung nasa likod ninyo, sabihin niyo nga, kaya pa ba today? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Amen, kaya pa ba natin? Amen, praise God. Okay, so today is the last Sunday of the month of January 2025. So meron na po tayong 4 na linggo sa taong ito. And we only have 48 months, or 48 weeks pala, sorry. 48 weeks bago matapos ang 2025. And still, tayo pa rin po ay nasa ating purpose-driven life series. Ayan. So, yung mga nasa taas, pwedeng paki-assist na po yung mga Sunday school natin. Amen. Pwede po tanungin natin ulit ang ating mga katabi. Kapatid, handa ka na bang makinig? Pakilakasan po, handa na ba raw siyang makinig? Handa na daw, amen. Praise God. So today, ang sasagutin po natin tanong is this question. Pakibasa nga po. How to know the will of God? Amen. Last Sunday, ano po yung tanong natin? How to glorify God. Paano maluluwalhati o mabibigyan ng karangalan ng Diyos. And this time, tatanungin naman natin ng Panginoon, paano po ba natin malalaman ang kanyang kalooban or ang kanyang nais sa ating mga buhay. Amen? So that will be the message of throughout this service. We'll have this so-called 5 C's in knowing God's will. Ulitin ko po, 5 na letter C in knowing God's will. Amen. In other words, meron po tayong i-introduce sa inyo na 5 test. Actually, 6 ito dahil 5C and 1P ang ating titignan para malaman natin kung talagang yung iniisip po natin ay kalooban po ng Diyos para sa atin. Amen? And we hope that pag natapos po yung message, ay memorize na po natin by heart ang 5C na po ito at nawa ay magamit po natin ito sa pang-araw-araw nating desisyon or pag-decide kung kalooban ba ng Diyos yung mga naiisip natin. Amen? And by the way, this should be in chronological order. And ibig sabihin, kailangan kung ano yung unang C, dapat yung unang-una yung kita. Nakita niyo po? Kaya i-introduce po natin sila sa inyo or sometimes na di-disarrange sila pero as much as possible yung arrangement na ipapakita po namin sa inyo will be the specific arrangement of the test para makita natin kung kalooban ba ng Diyos yung mga naiisip natin. Amen po ba? Ngayon, pwede bang tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ano ba yung pinapanalangin mo sa Diyos? Ano po yung sagot niya? Ano daw? Or, baguhin natin yung tanong, kapatid, ano yung nararamdaman mong pinapagawa sa'yo ng Diyos? Or ano yung mga hinahangad mo, naiisip mo, ninanais mo, gusto mong gawin? Ano yung mga yun? Meron po ba? Sana makapag-isip po kayo ngayon kahit at isa, 2, 3, para as we go through the message, na-assess na natin kung kalooban ba yun ng Diyos. Nakita niyo po yung point? Kaya tinatanong ko na po kayo ngayon pa lang para, okay, mag-isip nyo, huwag nyo lang sabihin sa katabi nyo, mag-isip na kayo ng at least 3 na gusto nyo gawin. For example, gusto kong mag-abroad. Okay, gusto nyo mag-abroad. So, tatanungin mo, kalooban ba ng Diyos yun? Okay, pangalawa, nararamdaman ko, gusto kong mag-apply sa ganitong trabaho. I-test natin yung 5C. Amen? Or naisip mo pangatlo, pupunta ba ako dito? Or gagawin ko ba ito? Gusto kong gawin ito, gusto kong bilhin ito, gusto kong magkaroon ito. Tignan natin kung pasado siya sa 5C. Amen? Again, hindi ko po sinasabi, this is the official test in knowing God's will. Pero I've learned this since the pandemic, 2020, and I've heard so many preachers discussing this. And since kung nalaman ko po at natutunan ko po ang 5C po na ito, ina-apply ko na po siya lagi. At nakita ko po how I was
able to filter yung mga desire ko. Amen? Ibig ko po sabihin, sa pamamagitan ng limang C ito, limang C na to, o limang test na ito, kung mayroon akong ginugusto nila nais, chine-check ko po dito. Kung check, pasado sa limang C, doon ko na nako-confirm kung kalooban pa siya ni Lord. Kasi once na nag-fall siya, o hindi siya pumasado sa isang C na ito, ang probability or possibilidad ay baka hindi ito kalooban ng Diyos para sa akin. Amen? And this is not the first time that I will be introducing this 5C to you because tinuro na po natin ito nung nagkaroon po tayo ng online Bible study via Zoom noon with Pastor Noel. Nung lockdown, naalala niyo po yun, hindi talaga tayo pwedeng lumabas. Doon ko po kasi ito natutunan, so doon ko po yung share sa inyo nung ang service natin ay through Bible study. Almost everyday tayo nun, di ba? Nung naka-lockdown tayo. And nababanggit ko na po ito sa mga reflection time, di ba? What we did is nagkaroon po tayo ng series sa Old Testament. Tapos nababanggit ko po minsan ang kaisi na ito bilang one of the lessons learned or reflection. However, hindi pa po tayo nagkaroon ng isang mensahe na ito lang po ang topic natin o na ito lang po yung in-exhort natin. So this is the first time that we are going to exhort this so-called 5C para ma-memorize na natin ito by heart at tumatak na sa ating mga puso. Amen po? Kaya napakaganda ng prayer kanina ni Jilly, ang ating song leader, na before siya matapos, sabi niya, Lord, pagpadalangin namin na tumatak sa mga puso at isipan namin na matututunan namin ngayong araw na ito. And that is the same prayer na meron po ako, nawa ay huwag po natin ito nakakalimutan na forever. Amen! Because I can guarantee you, malaking-malaki ang may tutulong ito sa pagdidesisyon po natin. Amen? So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading for this Sunday. Ephesians 5 verse 17. Let's start. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sa Tagalog, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Let us pray. Father God, I believe that you will speak to us mightily through this message. So Lord, dalangin po namin na ikaw na po ang magpaliwanag na ito. At kausapin mo po personally, one by one, ang bawat isa sa amin, kung ano man po ngayon yung kanilang nagiging desire, nagiging prayer request, nagiging nais. Sagutin mo po sila ngayong araw na ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng 5C at 1P kung naayon po ba ito sa iyong kalooban. So Lord, dalangin din po namin na tumata at tumangin na, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso ang 5C na ito. Nang sa ganon, sa tuwing kami po ay may iisip or gustong gawin o naisip, ay ma-apply at maalala namin ang test na ito para makita talaga namin kung ano ang nais at kalooban mo para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Let us all see. Pwede po tayo makakaupo. Ulitin ko po basahin, no? Ephesians 5, verse 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. In Tagalog, huwag kayong maging hangal, sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Question. Tayong mga tao, marami po ba tayong ninanais or hangalin sa buhay? Amen. Totoo po ba na tayong mga tao, marami tayong pangarap? Amen. Marami tayong gustong maging, gustong makuha, gustong mapuntahan, gustong magawa. Amen. Pero the point is, hindi po lahat ng nais or gusto natin gawin ay kalooban ng Diyos para sa atin. Naniniwala po kayo doon? That many are the plans in the heart of a man, but it is the Lord's will which will prevail. Amen. Yun yung ating previous topic, no? Marami lang tayong iniisip or hinahangad, ngunit ang kalooban ng Diyos pa rin ang mananaig. So, ang
ating agenda, ang ating dapat maging hangarin ay maisip or magawa kung ano man mismo yung kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Because ako po, kung tatanungin niyo po ako kung ano po ang ibig sabihin ng success. Amen? Ano po yung, di ba, madalas tinatanong, what for you is success? Tanungin mo ang katabi mo, para sa iyo, ano ang tagumpay? Para sa iyo, ano ang success? Success yung maka-CR ka ba? Makalabas ka na CR ka sa pedilis mo yung success! Ganun po ba yung success? Pag masakit yung chan natin? For me kasi, nung natutunan ko po ito, I realized and I define success this way. For me, success is knowing the will of God and obeying or doing it. Amen? Again, para sa akin, ang tagumpay ay knowing or malalaman mo or alam mo ang kalooban, magiging alam mo ang kalooban ng Diyos at ito ay susundin mo or gagawin mo. Amen? Ulitin ko po, success for me is knowing the will of God and obeying it. So, mahalaga po na alam po natin ang kalooban ng Diyos at gagawin po natin ito para maging siguradong successful or matagumpay yung step po natin or hakbangin. Amen? Because in the first place, kung hindi po ito will ng Lord, do you think magiging successful po yun? Probably hindi. Amen? Kasi nga hindi niya po kalooban. Second, kung will po ito ni Lord at hindi mo po ginawa, do you think magiging successful ka po or magagawa mo po ito? Of course not. Kasi hindi mo nga po sinunod. Although alam mo na nakalooban ito ng Diyos. In other words, kailangan present pareho yung alam mo nakalooban talaga ito ng Diyos at susundin mo ito or gagawin mo para maging tagumpay ang gagawin mo. Amen? But before that, let's first again be reminded of the question, who am I? Sino po ba tayo? Dahil ito po ang topic natin ng pinaka-first Sunday. At ang sagot natin dito, tayo ay nilalang ng Diyos. I am created by God. And we are a child or children of God. So, I hope you know your identity as anak ng Diyos. Amen. Second question, which was the question second Sunday. What is my purpose in life? Ano po yung purpose natin? Tanungin nyo ano katabi nyo, nakalimutan nyo na agad. Ano po yung purpose natin? To give or bring glory to God para maparangalan ang Diyos. Amen? Malinaw po ba yan? Although I know na nung first Sunday, medyo general po siya na nung in-explain na maluwalhati ang Diyos, mabigyan ng karangalan ng Diyos. At ang pangatlong tanong natin which happened or was answered nung second Sunday, what are the benefits of knowing my purpose? Ano daw ang advantages pag alam mo yung purpose mo? Ano ulit yung purpose mo? To bring glory to God or maluwalhati ang Diyos. Kapag alam mo yun, ano ang magiging advantage or beneficio nun sa'yo? Number one, it gives meaning to your life. Nagkakaroon ng kahulugan at kabuluhan ang ating buhay. Pangalawa, it simplifies our life. Nagiging simple ang ating buhay. Number three, it focuses our life kasi nagiging priority natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Number four, it motivates our life dahil kung alam mo po yung purpose mo na para kay Lord yun, mas nagaganahan kang kumilos at mabuhay. Amen? And lastly, it prepares us for eternity. Kasi po, nagiging yung para na po sa advancement ng kaharian ng Diyos sa lupa ang ating nagiging priority. Amen? At hindi na yung mga bagay na hindi natin madadala sa langit. Amen? So it changes our focus and priority because when we know that our purpose is to glorify God, we store our treasures in heaven. Amen? Di ba yung nasabi na sa langit na mag-impok ka sa langit? Kaya yung mga pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, pagbabahagi natin ng mga testimony natin, at paglalapit natin
sa Diyos, sa ibang tao, ito po yung mga investment na hindi kayang tumpasan ng pera sa mundong ito. At the more na tayo ay gumagawa ng mga bagay na ito para sa Diyos, the more na marami tayo naiimpok sa langit. Amen? At yun po yung sinasabi niya, it prepares us for eternity. Malinaw po yun? Okay. And last Sunday, I hope naalala pa po natin ito, paano naman natin mag-glorify o maluluwalhati ang Diyos? Ano yung number one? Worship. Amen. Ganun yung sinabi kanina ni Sister Angeline. Second, loving other believers. Okay? Again, yung number one na worship is a lifestyle. Dapat lahat ng ginagawa natin ay patungkol sa paglilingkod or pagsamba sa Diyos. Amen? Hindi lang po ito patungkol sa pag-awit, pagkanta, at pananalangin. Pangalawa, of course, loving other believers. This will be further expounded sa ating Happy Hearts Day celebration. We'll talk about love and loving other people and other believers. So yun po yung number 2 on how to glorify God. Amen? Number 3, becoming like Christ, maging kawamis ni Kristo. Pang-apat, naluluwalhati natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-serve sa ibang tao, sa pamamagitan ng mga spiritual gifts or mga talents na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen? And lastly, we bring glory to God by telling others about Jesus, about God. And that is the so-called evangelism. Hindi dapat tayo papayag na tayo lang ang nakakaalam ng mga good news o ng kabutihan ng Diyos sa atin, kundi dapat ibahagi po natin ito sa iba. Praise God! So now, palakpakan po natin ito sa ngayon. So nakikita niyo po ba yung pag-evolve ng message? Kaya sabi ko sa inyo, ayoko pong bilisan yung pag-exhort kasi naniniwala ako na pag maganda yung pundasyon natin sa naunang mensahe, mas ma-appreciate natin itong susunod na topic. Amen? Okay, so therefore, our fifth question for this year is this: how to know God's will? Or paano mo ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Okay, so that's our question for today. And again, our scripture reading is Ephesians chapter 5, verse 15. Sabay-sabay po natin basahin. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng ninanais natin ay makakabuti para sa atin? Amen po? Hindi lahat ng gusto nating makuha or gusto nating maging or pinapanalangin natin or ninanais natin ay hindi makakabuti sa atin. Amen? And God knows what is best for us. And therefore, again, kailangan nating malaman kung ano ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. At nang sa ganon, ay yun po ang ating gagawin. Amen? Okay, so, review. What again are the 5 letters C in knowing God's will? Again, sabi ko sa inyo, this is not the first time that I'm introducing this test to you, but rather this is a review and a deepening session or mas malalim na pag-aaral or pagsusuri. Amen. Ano ulit? Yung 5C, tanongin mo yung katabi mo. Kapatid, ano na yung 5C? In knowing God's will. Ano yung unang-una dapat? Conviction. Praise God. Kapag nagkaroon ka ng conviction, ano yung pangalawa? Confirmation. Praise God, naalala niyo po. Confirmation. Pangatlo? Conscience. Wow, conscience. Praise God. Number 4? Circumstance. Circumstance. Perfect. Number 5? Counsel. Counsel. And last, yung letter P? Peace. Peace. Ayan. So, picturean niyo po ito. Dahil ito po ang 5 C at isang P or CP na ating titik. Hindi cellphone. Okay? So, pakitago mo lang yung mga cellphone. Okay lang kung picturean niyo yung message pero huwag muna kayong mag-cellphone. Okay? Or mag-Facebook.
mag-focus po muna tayo dito. Amen? Kasi I could guarantee you, nakapag-memorize natin ito by heart, at mayroon po tayong mga gustong gawin or mangyari, at in-apply po natin ito, malaki po ang posibilidad na magagawa po natin or masusunod po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Ulitin ko po, kung memorize mo po ito by heart, medyo madali mo pong malalaman kung kalooban ba ng Diyos yung naiisip mo. Amen? Bakit? Kasi kung for me, kung hindi siya pumasa dito, malaki din po ang posibilidad na hindi yun will ni Lord para sa iyo. Amen? Amen. Again, ano yung una na si? Conviction. Pangalawa? Confirmation. Pangatlo? Conscience. Pangapat? Circumstance. Panglima? Counsel. Pang-anim? Peace. Okay, so let's start with the first C. At ang first C ay ang tinatawag nating conviction. Okay. So conviction is the thought or idea that should come directly from your heart and mind. Okay? Ang conviction daw ay ang mga thought. Ano yung thought? Naiisip. Okay? Ang mga bagay na naiisip mo o idea mo na mga gustong gawin or nagiging nais mong gawin or gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw daw po mismo ang unang makakaramdam nito. Amen! Kaya po kanina, sa first part ng message, tinanong ko na po kayo kung ano ba yung gusto nyong gawin. Amen? Amen po? So ngayon, talagin mo ang sarili mo, ano nga yung gusto kong gawin? May naisip na po ba kayo? Isulat nyo sa papel tapos i-check natin mamaya yung limang kung pasado siya. Pwede po ba yun? Okay. This conviction should come first from you and not from others. Ito po sabi po, ang idea, ang thought, should come from you. Ikaw raw ang magkakaroon ng urge. Alam po natin yung urge. Ibig sabihin, ikaw ang magkakaroon ng nais. Ikaw ang magkakaroon ng kagustuhan na gawin ito. Amen? In other words, hindi daw siya dapat sa pilitan. Hindi yung pinuforce ka ng ibang tao para gawin yon. Amen? Kailangan, it should be you, yourself, who should feel to do it. Amen? And not from others. Amen? This is the reason why we are always telling you na hindi natin kayang baguhin ang tao. Amen? Dahil ang pagbabago niya ay kailangan manggaling sa Kanya. Amen? Ang tao, kahit iparusahan mo yan, palupaluin mo yan, i-threat mo siya, panirapan mo siya, o pilitin mo siya na gawin ng isang bagay, kung siya mismo, hindi niya yung gustong gawin, hindi siya magiging successful kasi nga wala yung conviction sa kanya. Amen? That's why it's very important na kapag may mga anak po tayo and they are pursuing a career, okay, yung course po na kukunin nila ay dapat sila po ang mag-decide nun. Amen? Of course, we can advise them to take this course, na kunin ito ganyan. However, kung hindi siya nagkakaroon ng ganong urge o yung tinatawag natin conviction, there's a probability na hindi ito magiging successful or matagumpay or in the first place, magiging will ng Lord. Amen po? Malinaw po? Kasi sabi nga po dito, yung kagustuhan na gawin yun o yung nais na gawin yun ay ikaw mismo ang makakaranas or makakaramdam nun. Amen? So, question. Yung mga sinabi nyo ba o naisip nyo ba ngayon or nailista nyo ba ngayon na gusto nyo gawin, kayo po ba ang may gusto nun? Sino po nagsabing yes? Pakitaas nga po yung kamay. Kayo talaga hindi po ibang tao ang nagsasabi na gawin yun, okay? Amen. Bakit kanyo? Natatawa ako kasi may napakinggan akong pastor na American siya. Ang sabi niya po dito, kaya po gano'n na ang conviction ay dapat galing sa iyo. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagpasok niyan sa puso natin. Amen? In other words, ang sabi niya, say for example, may isang tao na lumapit sa iyo. Tapos sabi niya, uy, alam mo, sabi ni Lord sa akin, pumunta ka ng abroad.
Okay, so may ibang tao na nagsabi sa'yo na, alam mo, sabi ni Lord, punta ka daw ng abroad or mag-OFW ka. Yun ang example. The point is this. Hindi mo pwedeng ako mismo yung kakausapin ni Lord na pupunta ng ibang bansa. Bakit siya pa yung kakausapin ni Lord? Amen? Nakumin yung point ko na kung talagang sinabi yun ni Lord or pinapagawa yun ni Lord, bakit hindi niya direktang sinabi yun sa'yo? Amen? We've studied the Bible and we've seen that all the actions or the pinapagawa, si Lord mismo ang nagsabi sa kanila. Amen? Or sometimes, may magpo-confirm lang, which is yung pangalawang C, yung confirmation. However, lahat ng mga ginamit ni Lord, so for example, si Moses, siya po ba mismo yung kinausap ni Lord or may ibang kinausap? Si Moses yung mismo yung kinausap? Yes or no? Yes! Nung tinawag si Abraham, siya po ba yung mismo nagkausap kay Lord? Yes! Nung kinausap si Joshua, siya po ba mismo yung kinausap ni Lord? Amen! So yun po yung point na kung mayroon pong ikapagpagawa sa atin si Lord, tayo po ang una niyang pagsasabihan na gawin yun. Amen? Maaaring sabihin niya yun sa ibang tao as a confirmation. In other words, sinabi niya na yun sa'yo, pero sasabihin niya rin yun sa iba para yung ibang tao magpo-confirm na gawin mo yun. Malinaw po? Don't make sense when it comes to yung sinasabi natin conviction. Ayan. So it should not come from others, but it should come directly from your heart and your mind. Amen. Kaya ang sabi po sa Proverbs chapter 4, verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Amen? Sabi po dito, pangalagaan daw natin ang ating puso dahil sa puso natin nagmumula ang mga issue natin sa buhay. Amen? Of course, we know that yung intention talaga ay sa brain siya. Sa, ano na yun? Amygdala ba? Yung cell doon na ano sa atin na magkaroon ng thought or conviction. But the Bible, kung titignan natin, it always says that the desire comes from our heart. Amen? So parang yung puso ang sinasabi na pangalagaan natin or i-guard natin. Kasi doon lagi nagmumula yung desire. Amen po? Kaya sabi po, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Amen? Protektahan daw natin yung puso natin o yung isipan natin. Dahil doon po nagmumula ang lahat ng kagustuhan o niloloob po natin. Amen? And sabi po sa Psalms chapter 51 verse 10, prayer po ito, sabi po niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Amen. Kaya lagi po dapat sinasama natin sa prayer na pakalinisan ng Diyos ang ating puso at nasa ganoon ang maging kalooban ng pusong iyon ay ang kalooban ng Diyos. Amen. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, may the Lord direct your hearts into God's love and Christ's perseverance. Amen. So question, ano ulit yung first C na titignan natin kung kalooban niyo ni Lord? Conviction. Kanino po galing dapat yung conviction? Sa sarili. Amen. I'll give you an example for this. May napanood akong interview yung anak ni nung Kramer, si Doc, di ba? Si Kramer at si Cheska. Yung pangalan nila si Kendra. Okay, si Kendra, yung pangalan nila, Christian family po sila. Si Kendra, sa isang interview niya, tinanong siya at sinabi sa kanya na nakikita sa kanya si Catriona Gray. Kasi medyo pamig sila, matangkad siya. So, sinabihan siya ng mga nag-interview that we see the potential in you na maging future Miss Universe ka, kagaya ni Catriona. Yun ang sabi sa kanya. You know what? Tumatak sa akin yung sagot ni Kendra. Ang sabi ni Kendra, kasi nga sinasabi ng ibang tao, magiging Miss Universe siya, or magiging beauty queen, o yan, yun. Ang sabi niya, if the Lord puts that in my heart,
then so be it. Bata pa yun yun ang sagot niya, kaya na-amaze ako that, if the Lord puts that in my heart, then so be it. Doon ko nakita na ang baktang ito, alam niya na agad na kung gusto ng Lord yun para sa kanya, ipapasok yun ng Diyos sa puso niya. Amen? Kung magiging kalooban ng Diyos na maging beauty queen siya or maging Miss Universe siya, si Lord mismo ang magpuput sa puso niya nung kagustuhan na yun. And not directly from the people na nagsasabi o nagsasuggest na gawin niya yun. Amen? Kaya sabi ko, wow, itong batang ko napaka full of wisdom and napaka spiritually mature. Sabi niya, if the Lord puts that in my heart, then so be it. Amen. So, kaya sabi ko sa inyo, tanongin mo ang katabi mo, kapatid, ano ba yung nilalagay ni Lord sa puso mo ngayon? Ano po yung, kasi for sure, meron tayong mga plans, right? Meron tayong mga desire. Amen. Like, for example, desire niyo po bang magkaasawa? Hindi, pag-pray niyo. Kung gusto niyo bang magkaanak, gusto niyo bang magka-jowa, kailangan galing po sa inyo yung desire. Amen. Or gusto niyo na po bang lumipat ng bahay or magkaroon ng sariling bahay, kayo dapat ang magkaka-feel noon. Amen. Kasi po, hindi aksidente na nilagay or pinasok yun ni Lord sa puso mo. Amen. Or kinukonvita naman ni Lord na tawag dito, pumunta sa ganitong lugar para mag-mission or for example, mag-preach or mag-pastor or mag-message. Si Lord ang magpuput nun sa heart natin. Amen? Amen. And sabi po sa John chapter 16 verse 8, and when the Holy Spirit comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Amen. In fact, ang conviction daw po na ito ay ang magpapasok sa atin noon. Sino po? Walang iba kundi ang banal na spirito na nasa atin. Amen? Don't worry because we'll be having an entire Sunday service that will talk about the Holy Spirit, amen, and its function sa ating mga buhay. The point here now is that if we have the Spirit of God, the banal na spirito, the Holy Spirit, yun po talaga ang magpapasok sa atin ng mga desire ng Diyos sa atin. Amen? Dahil yun po ang function ng Holy Spirit. Ang function ng Holy Spirit is that yung maging desire ng flesh at ng soul natin ay dapat yung desire ng Holy Spirit. Amen? Bakit? Dahil ang Holy Spirit ay galing sa Diyos at ang gusto ng Holy Spirit ay ang gusto ng Diyos. Amen? Nakita niyo po ba? Ganito po yan. Ang katawan po natin ulit ay binubuo ng tatlong elemento. Ano po yung tatlong yun? We have the body, the soul, and the spirit. The Spirit of God. So, ang soul po natin ang nag-decide kung papakinggan niya po yung flesh, yung tawag ng laman, yung nakikita niya sa mundo, or yung kagustuhan ng banal na spirito. So, it's always the soul na nasa atin po ang pino-persuade or pino-convict ng banal na spirito. Okay. Sabi po sa John chapter 14, 16 to 17, sabi ni Jesus, kasi si Jesus po nagsasalita dito, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. Amen? So, ang pangako po ng Diyos, kapag tatanggapin natin siya, ay papasok niya sa puso natin ang banal na spirito upang ang banal na spirito ang maggagabay sa atin sa kalooban ng Diyos. Malinaw po kayo? Amen. Okay, so this is the Holy Spirit's function. Sabay-sabay nga po natin basahin ang John chapter 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Amen. So ito po ang pangako ni Jesus na kahit wala na siya or kahit nababalik na siya ng langit at hindi na natin siya kasama physically dahil nabuhay ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kahit napupunta na siya sa langit, sasamahan pa rin daw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na magpo-convict sa atin at sasabihin niya sa atin ang kalooban ng Diyos. Amen?
So that's the function of the Holy Spirit. That's why it's very important na manalangin po tayo din sa banal na Espiritu upang ang banal na Espiritu ang kumilos at masunod sa ating mga buhay. Amen? So what's the first C? Amen. Second, ito na po yun. Ano yung pangalawang C? Natitignan natin kung kalooban ng Diyos, yung naramdaman natin. Confirmation. Dito na po pwedeng pumasok yung ibang tao, nakakausapin din sila ni Lord doon sa naging conviction natin. Amen? In other words, hindi dapat sila ang mauunang magsabi. Or pwede rin, sila ang unang magsabi, pero ikaw mismo, ipapasok ni Lord sa iyo yung desire na gawin yun. Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi kanina, hindi ka dapat napipilitan. Kasi kung marami na pong nasirang buhay dahil sumunod lang sila sa gusto ng iba. Ulitin ko pa, marami na pong nasirang buhay dahil hindi po talaga nila gusto yun, pero napilitan lang sila dahil na-peer pressure sila. Say for example, kaya nga hindi po talaga maganda yung arranged marriage. Diba sa mga Muslim yung hindi ka pwedeng pumili ng asawa mo. In fact, kapag ikakasal ka, doon mo palang makikita yung asawa mo. Amen. So, sa tingin niyo, pumasok po ba yung conviction na gusto niyang asawahin yung taong yun? Yes or no? No. So, number 1 pa lang, bagsak na po. Amen. Dahil hindi niya naramdaman na gusto niyang asawahin or pakasalan yung tao na yun. Amen. Kaya, ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo bang asawahin yung mga jowa niyo ngayon? May conviction po ba? Bakit kayo sa mga jowa niyo noon, na asawa niyo ngayon, di gusto niyo ba na asawahin siya? Amen. Praise God. Okay. Babalik po tayo sa number 2. Ano yung number 2? Confirmation. Okay, sa confirmation, others will tell you the same thing, yung conviction mo. Maaaring sabihin sa iyo yun ng ibang tao kahit na wala ka pang pinagsasabihan about it. Amen? In other words, hindi mo siya in-open sa kanila. Pero sinabi nila, uy, alam mo, nililig ako ni Lord, sabi niya, mag-abroad ka. Wow, praise God. Kasi bago mo pa sabihin yun sa akin, sinabi na ni Lord sa akin na mag-abroad ako. Amen? Nakita niyo po yung pagkakaiba doon sa naunang example na hindi ko naman naisip yun pero sinabi ko sa kanila ng Diyos. Amen? Amen. Others will tell you the same thing even if you haven't told anyone about it. Kaya alam niyo po, minsan tumataas talaga yung balahibo ko. Kapag may nararamdaman po ako na gusto kong gawin or gusto kong ipagawa sa akin ni Lord, tapos maririnig ko nilang sa iba na ganito nga, gawin mo ito, gawin mo yan, or punta ka dito, punta ka dyan. Parang sabi ko, hindi ko sinasabi na gusto kong gawin yan, pero may ibang nagko-confirm. Amen? It may be confirmed also, of course, by the Word of God. Amen? Pwedeng i-confirm yun sa pamamagitan ng mga Bible verses. Kaya napakahalaga na tayo ay nagbabasa ng Bible. Dahil kung meron namang pinaka-the best na mag-confirm na gawin mo yun, yun ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos mismo. Amen? Not just by another person. Of course, isa sa mga factor or possible na mag-confirm ay ang ibang tao. Subalit, pwede rin i-confirm yun ni Lord sa mga nababasa natin sa Bible mismo. Amen? Or sa mga topic na nababasa natin sa Bible. Amen? Okay, in other words, it could be confirmed by the Word of God. Amen? Second, yung conviction daw na yun, pwede siyang ma-confirm by a message ng mga preacher, ng mga nagsisermon, o ng mga nag-lecture, parang ganito. Okay? Say for example, hindi ko naman alam kung ano yung pinagdadaanan nyo, tapos biglang nabanggit ko yun, for example, then it could also be a confirmation from the Lord that indeed the Lord wants you to do it. Amen? Sabi din po dito, it could also be from the movie that you're watching. Say for example, may mga pinapalood kayong pelikula, teleserye, and you know what? Ay hindi po yung Christian movie. Pwede pong mangusap si Lord sa mga napapanood natin. Amen! Pwede rin daw po siyang mangusap sa mga kanta na inaawit natin. Yung all of a sudden, nasa jeep ka, tapos yung gusto mo maging ay naging awit doon sa lyrics doon, kinakanta ng song sa radyo. Amen? The Lord can speak through music, through movies that we are watching, and through other people, or through social media posts. Ito ang madalas na ginagamit sa akin ni Lord pag
nag-scroll ako ng Facebook, nagugulat talaga ako kasi yung nababasa ko talaga doon. Sinasabi ko sa inyo, parang, wait, yung sinasabi ni Lord, parang, kaya alam niyo, napakahalaga na mag-share ng Word of God sa Facebook. Kasi baka kayo na lang ang ka-Facebook friend nyo na nagpo-post ng Word of God. Amen? Baka walang ibang tao na ginagamit si Lord. So I always encourage people to post Bible verses or wisdom from the Lord through your social media accounts because you never know how the Lord will speak to other people through your post. Amen? Kasi ako, sabi ko sa inyo, napakadami na po confirmation na dinilamputan talaga ako kasi yung nakita ko talaga, promise, nandun talaga mismo sa social media post. Amen? Like, say for example, sabihin ko na po ito nung last year, kasi nagkaroon na talaga ako ng desire na magkaroon ng sarili kong house and lot. Amen? Kasi nung talaga wala, kasi totally, nung naging Christian ako, tapos sabi ko, hindi ko mamadadala sa langit yung bahay na lupa na may bahay naman na kami sa lupa. So, bakit ako bibili? Pero nung last year, nagkaroon talaga ako ng ganong design, hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi na-scam ako or what. Basta, nagkaroon ako ng ganong design. Tapos alam niyo po, ang lagi kong nakikita, sabi niya, magkakaroon na ng sarili bahay at lupa mo next year. I swear, hindi lang 5, 6 ang nakita kong ganong post na magkakaroon na sarili mong bahay next year. I don't know pero praise God kasi mayroon na nga po this year. Amen, kapakasya natin Panginoon. Amen, praise God. Ayan, pwede na din po ang confirmation ay from a random voice or message that you heard or read. Amen. In other words, magkakaroon ulit ng another thought or ng audible voice na papasok sa isip natin na gawin natin yun. Amen? Pwede rin po tayong i-confirm ito sa pamamagitan ng panaginip. Hindi ko po nalagay kasi sa dreams. Kasi there are other other ways para mangusap si Lord sa atin. And don't worry, kasi magiging topic natin for a one Sunday service, how the Lord can speak to His people. Amen? So meron po tayong isang Sunday service na pag-aaralan lang natin yung iba't ibang paraan kung paano nangungusap ang Diyos. Kasi for this second C, kailangan kasi yung confirmation. Amen? At sinasabi po dito, pwedeng i-confirm or sabihin ni Lord yung will niya sa pamamagitan ng mga nabanggit ko. Iisa-isahin natin yan sa mga susunod na linggo. Okay, basahin natin ang Exodus chapter 4, verse 16. 1, 2, 3, go. He will speak to the people for you. He will be your spokesman, and it will be as if you were God to Him. Amen. Sino po ang nagsasalita dito? Si Lord. Sino kausap niya? Si Moses, kasi Exodus dito. Ano ang sinasabi ni Lord kay Moses dito? Ang sinasabi ni God kay Moses, magsasalita ako sa pamamagitan mo sa Kanya. Ang sinasabi ng Kanya ay yung hari ng mga Egyptian. Amen? In other words, dito pinapakita ng Diyos na pwede talagang gamitin ng Diyos ang tao para mangusap siya sa atin sa pamamagitan ng mga tao ito. Amen? Next, sabi po ni Lauren Moy, we need to remember that God can use other Christians at any point in our lives to speak to us. Amen? Huwag daw natin kakalimutan na pwede tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao, lalo na po yung mga mananampalataya din po ni Jesus para mangusap ang Diyos sa pamamagitan nila. Amen? Okay, so ano yung number 1? Conviction. Ano yung number 2? Okay, question. Doon sa mga desire nyo o gusto nyo mangyari, sino po dito yung nakapakinig na o nakaranas na may confirmation? Sino po mga nagtaas kanina? Sa tanong ko na dapat galing sa inyo yung desire. Okay. Di ba, of course, pasado na yung conviction. Second, may nag-confirm na po ba? Wala po. Diba? Hindi po yung will kasi lang po pala, baka sarili nyo lang pala kagustuhan yun. Kasi pwede po na yung kagustuhan talaga natin, hindi yung kagustuhan ni Lord. Amen! Possible po talaga na sarili mo lang yun. Kasi as tao, nature po natin na ma-persuade sa mga nakikita natin.
nature po talaga na ma-influence tayo sa mga pinapanood natin, na we-witness natin sa paligid natin, but it doesn't necessarily mean na gusto rin ni Lord na gawin mo yun. Amen? Amen. So wala, tapos na tayo. Huwag na natin ituloy yung iba kasi meron po, naka-experience na lang nung nagkaroon siya ng conviction tapos nagulat siya, may confirmation talaga. Amen. Meron po. Praise God. Okay. Praise God. Naka-experience na po kayo ng pinatawag na confirmation na nagulat kayo. Bakit eh? Paano niya nalaman? Hindi ko naman sinasabi na gusto kong gawin yun. Sinasekreto ko na. Diba? Kaya totoo po yun. Yung pag mayroon po tayong gustong gawin or plano sa buhay, as much as possible, isekreto muna natin. Tapos kapag nangyari na, saka natin siya i-disclose. Amen? Amen. Naniniwala po ako doon kasi sometimes, kung kalooban din ng Diyos, tapos alam din kasi ng kalaban na gagamitin ka ng Lord para gawin yung will ni Lord ngayon, may mga distraction din siyang gagawin para hindi yung matulog. Amen? Kaya I believe sometimes tama yun, pagtagumpay na siya, saka rin natin siya i-testimony. But of course, hindi rin naman masama na humingi tayo ng prayer requests sa iba para marami tayong mag-pray na mangyari yun. Kung kalooban talaga yun ni Lord. Amen! Praise God. And number 3, I believe dito po nawawala o ito talaga yung isa sa mga ultimate test kung kalooban yun ni Lord. Ano yung number 3? Conscience. Conscience. Question. Naalala niyo po yung ating 7 dispensations of knowing, 7 dispensations of rightly dividing the Word of God. Amen? Yung paghahati ng Bible, ano yung pangalawang dispensation? Conscience. Amen? Sa conscience era, or sa conscience na panahon noon, wala pa po ang Holy Spirit. Amen? Ang una, innocence, kasi nga hindi pa nagkakasala ang mga tao. Subalit nung nagkasala na si Adam and Eve, ang ginamit ni Lord para ilid sila na gawin ang tama at o iwasan ang mali, ano po? Yung kanilang konsyensya. Amen? Kaya hanggang ngayon, biblical po yung sinasabi na nakakonsensya ako na pag ko ginawa yun. Amen? Pero iba po kasi ang konsyensya sa Holy Spirit. Although parang pareho sila ng function. Ang konsensya kasi, pinasok din niya ni Lord sa atin na He will impart sa puso natin at kahit walang explanation, alam mo na mali yun. Kagaya ng pumatay ng tao. Amen? Kahit walang batas na nagsasabi na bawal pumatay ng tao, mararamdaman mo sa puso mo, makukonsensya ka na mali yun. Amen? Amen. So, conscience now is the thought or idea. The thought or yung idea o yung conviction natin kanina should not be unbiblical, should not be against the Word of God. Malinaw po, yung conviction or yung gusto mong gawin, dapat hindi daw yun against sa Bible. Amen. Yung conviction o yung gusto mong gawin na naisip mo, hindi dapat yun against sa Word mismo ni Lord. Malinaw po ito? Okay. Tanungin ko kayo. Kung ang pinapagawa ni Lord sa inyo ay mangloko ng ibang tao, do you think will ni Lord yun? No, kasi nga, bagsak siya sa conscience. Amen? Okay, question. Kung yung gusto mong gawin ay something na magsisinungaling ka o manlulok ka ng tao, do you think pasado yun sa conscience? No. Next question. Kung yung gusto mong gawin ay something na magkakasala ka o magkakaroon ka ng kasalanan, do you think pasado yun dito sa number 3? Yes or no? No. So, malinaw na po ngayon na natatanggal na natin yung ibang desire natin. Bakit? Kasi bagsak po siya sa conscience. Amen? Bagsak siya sa conscience dahil hindi po ito biblical, hindi po ito naayon sa kalooban ng Diyos. Again, para pumasa po siya sa conscience, kailangan yung gusto mong gawin is not immoral and not wrong by nature in itself. Amen? In other words, dapat yung gusto mong gawin, wala kang natatapakang ibang tao. Wala kang naagrabyadong ibang tao. Amen po?
Kasi paano naman kung ang gusto mong gawin ay ganito kasi kikita ka nga doon. Pero para kumita ka doon, kailangan mong mag-scam. Do you think will ni Lord na gawin mo yun? Hindi, right? Kaya again, kung yung gusto nyo ay immoral, kung yung gusto nyo ay mali, say for example, nagkakaroon ko ng conviction na ligawan ang taong ito. May conviction, yes or no? Meron kasi nag-conviction siya, pero ang problema, may asawa pala siya. May asawa siya. Pero, magkaroon daw siya ng conviction na ligawan niya ang taong to kasi wala niya yung asawa niya. Do you think pasabi yun sa conscience? Amen. Amen. Di ba nakikita nyo ngayon how are we able to filter and at least alisin yung mga na-desire natin na mali naman. Amen. Okay, so it is not immoral, it's not wrong, it is not a sin. Amen? And it should not result to a crime. Hindi ka dapat gagawa ng krimen kung gagawin mo yung desire mo na yun o yung conviction mo na yun. Amen? And hindi siya dapat makaka-violate o magiging labag sa harapan naman ng ibang tao. Amen? And it does not cause trouble to you or to others. Amen? In other words, kung gagawin mo yung desire na yan, hindi ka dapat magpapahama at hindi rin mapapahama ang ibang tao sa gagawin mong yan. Malinaw po? Okay, sabi ko nga sa inyo, itong conscience ang one of the ultimate tests in knowing God's will. Kasi dito na talaga ang filter na mali yan. Unbiblical yan. So, kahit na gusto mong gawin yan, bagsak yan, hindi yan kalooban ng Diyos. Amen? Next, your conscience will not be bothered or affected. Amen? Kung gagawin mo yun, hindi ka makukonsensya. Amen? Ulitin ko po, kung gagawin mo yun, hindi ka makukonsensya. Amen po? Not unless wala ka talagang konsensya. Unless mag-hit ka na at talagang normal na sa'yo ang bunga ng kasalanan. Amen po? Yun po yung problema kung wala po sa atin ng Espiritu ng Diyos kasi nga, walang nagpo-convict sa atin o nagsasabi sa atin na mali yan or aliwatan agi. Amen? Aliwatan, so ako talaga gagawin. Okay, so your conscience will not be bothered and or affected. Malinaw po? Okay, basahin nga po natin para mas tumatak sa ating number 3. The thought or idea is not unbiblical or against the Word of God. Second, it's not immoral or wrong. Third, it's not a sin. Pang-apat, does not result to a crime or violation of others' rights. Next, does not cause trouble to you or to others. And lastly, your conscience will not be bothered or affected by that conviction or yung thought na gusto mong gawin. Malinaw po, ano ulit yung una kapag pakita natin kung will ni Lord? Conviction. Okay, pangalawa, confirmation, may magpo-confirm based sa mga nakamit kanina. And number 3, conscience. Ayan. So, dyan na natin mag-filter kung mali ito kasi nga hindi yan tama talaga based sa kalooban or will ni Lord sa Bible. Amen. Question. Yung mga naisip nyo kanina na desire nyo, pasado ba sa conviction? Okay, humihin ako kukunti ang participants. Pasado pa sa confirmation? Amen. Wow. Pasado pa sa conscience? Ay, kunti na talaga. Alam mga kapatid ko, may moral. Mali yung mga gusto nyong gawin. Sigurado, hindi yan will ni Lord kasi bagsak na siya sa conscience. Amen. Amen. So, again, praise God kasi natutunan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi ko sa inyo, dapat memorize natin ito sa puso kasi marami na po talaga akong naisip, naging desire na nakita ko hindi talaga siya will ni Lord dahil sa 5C na ito. Amen. At marami na rin po akong naisip o naging nais na dahil sa 5C na ito na-confirm po talaga na gusto ni Lord gawin ko yun. Amen. Lalo na kung siya naman ang mag-glorify doon sa pinapagawa ng iyon. Amen. Tapos sa akin medyo nakakapagod or mahirap. Amen. Okay, basahin po natin ang sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 12.
Sabay-sabay po tayo. And this is our boast. Itong ating may pagmamalaki. Our conscience testifies that we have conducted ourselves in the world and especially in relation to you sa ibang tao in the holiness and sincerity that are from God and not in worldly wisdom, but in the grace of God. Amen? So, yun po ang ipagmamalaki natin dahil may pagmamalaki, masasabi natin siya ng taas noo dahil alam natin na malinis ang konsensya natin at ito ay hindi makamundo but rather ito ay naaayon sa grasya o kalooban ng Diyos. Amen? Na kahit ano yung iba to sa'yo, alam mo na wala kang tinatapakang tao, hindi ka nagkakasala, wala kang sinasaktan, at hindi moral ang bagay na gagawin mo yun. Amen? Bakit? Kasi pag alam mo mali yan, question, tinatago po ba natin yun na gawin? Kung alam natin it's something wrong, sinisikreto po ba natin yun? Amen. Pero kung alam mo na mali sa konsensya mo kung gagawin mo yun, hindi mo yun itatago. Amen. Kaya yung mga example ko kanina, kung may asawa ka, tapos nagkaroon ka ng isa pang mahal, tinatago mo ba yun? Malamang, di ba? Kasi nag-ihila ka. Kasi na-immoral yung gagawin mo. Amen. Pero kung alam mo malinis yun, hindi ka mahihiya. Kaya nga, this is our boast. Ito yung aming may pagmamalaki na hindi kami kayang i-bother or maapektuhan ng aming mga konsensya. Dahil alam namin na ito ay hindi makamundo, but rather ito ay naaayon sa grasya ng Diyos. Amen? Okay. Next. Wait lang. Okay. Job, kung pwede ko basa. Job chapter 3 verse 11 yata ito. Okay. Sabi po sa Job chapter 3 verse 11, sabay-sabay po natin basahin. We must pay attention to our conscience as God is calling His people to pull away from the desires of the flesh and press closer to Him. Amen? So these are the Bible verses na pinapakita po yung action ng konsensya. Kasi kahit tapos na po yung dispensation of conscience, mayroon pa rin po yung conscience na gagamitin ni Lord para i-lead tayo sa kalooban niya. Malinaw po? Okay, so ano yung number 1? Conviction. Number 2? Number 3? Question. Pasado po ba sa tatlong C? Yung gusto niyo po. Amen. Wow, uy, tatlo na. Pero na, baka ano talaga uwi ni Lord yan. Okay, tignan natin kung papasanahan po siya dito sa number 4. And this is my favorite. Bakit ito po naging favorite? Kasi dito na talaga sinasabi sa akin ni Lord na it's a no or it's a yes. Amen. Ito po ang number 4 ay ano po yun? Circumstance. Sa circumstance, ito po yung mga bagay-bagay na mangyayari para maging may pakita na kalooban ito ng Diyos sa atin. Basahin ko po The circumstance are the certain things that will happen to lead you to it. May mga bagay daw sa paligid mo na mangyayari na ililid ka niya sa conviction na yun. Amen? Or, ang circumstance na ito ay mga bagay na maaaring mangyari para pigilan ka na gawin yun. Amen? So, circumstance may be things that may occur or mangyari na magpre-prevent o titigil para mangyari yung nais mo. Example, nagkaroon ka ng conviction ng desire na mag-apply sa ganitong trabaho. Ano ang circumstance? Ang naging circumstance, hindi ka tinanggap. Amen? Ang circumstance, hindi na-approve yung application mo. So, ang tanong, will ba ni Lord na mapunta sa trabahong yun? It's possible na no ang sagot niya. Kasi ngayong circumstance, ito yung mga bagay na hindi na natin makontrol kasi may mga nangyayari na talaga na mapipigilan yung gusto natin mangyari. Malinaw po? Okay. Basahin po natin yung Romans chapter 8 verse 28. Sabi po dito, and we know that all things work
together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Amen. Dito po sa circumstance, makikita mo talaga na will yun ni Lord kasi all things will work together for good para matupad yun or mangyari yun. Amen? Walang nangyayaring denial or rejection or pagpigil para mangyari yung conviction mo. Malinaw po? Say for example, gusto mo pumunta sa ganitong lugar, pero kung nagkaroon ka ng sakit at hindi ka makatayo or makapunta sa lugar na yun, so it's a possibility, because of that circumstance, possible na hindi muna siya will ni Lord ngayon. Amen. And this kasi weekend, nag-apply ako ng US visa para makapunta po ako ng America this year. And praise God kasi na-approve po yung visa ko. Palapakan natin si Lord. So, punta po kasi ng US, kasama ko si Andy by November. Kaya mag-get na po natin mga pastora at pastor dito. Kaya kayo po ang magsasalita dito sa buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Mag-aasay na po ako ng speaker. Ayan. Amen. Dahil mawawala po tayo ng more than a month sa Philippines. And kaya ko po sinasabi kasi ganito. Nung nakapila po ako sa interview ko sa mga Amerikano nung Friday, yung isang katabi ko na naka-check-in siya sa hotel na tinuluyan namin, pangalawang interview niya na. Yung una na-reject siya. Okay? Tapos yung pangalawa, hanggang sa pumila na kami, nagkahiwalay na kami ng landas, so hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. After po ng interview namin, bumalik ako sa hotel para mag-breakfast, kasi hanggang alas 6 yung breakfast. Tapos, nadagnan ko siya doon na nag-breakfast din. Tapos, nung sabay kami kumukuha ng arroz caldo, kasi may arroz caldo, sabi niya sa akin, kamusta yung application mo? Sabi niya. Sabi ko, praise God po kasi na-approve naman po siya. Sabi niya. Sabi niya, kayo po. Sabi niya, hindi ulit na-approve. Siguro, hindi pa will ni Lord na pumunta ako ng US. Amen. Sinabi niya talaga yun. Siguro, hindi pa will ni Lord na pumunta ako sa US. Amen. Bakit kayo? Letter C, may conviction siya na pumunta ng US. Amen. Gusto niya. Desire niya yun. Pero, sa circumstance, ang sagot ni Lord, no. Kasi nga, na-reject niya yung kanyang visa application. Hindi siya makakapunta ng US kung wala siyang visa. So, nakikita nyo ngayon itong mga circumstansya sa buhay natin na pumipigil para mangyari yung gusto mo. Kasi it's the probable answer of God na hindi muna. Kasi nga, kaya nga minsan ang sagot ni Lord, not yet. Diba? Hindi muna. Or, no talaga. Na huwag mo siyang gagawin. Amen? Na huwag na naman yun kasi no talaga yung sagot niya kasi napagsak sa conscience, for example. Or, ang sagot niya pwede ay uli. Amen? So, nakita niyo po yung mga circumstance. Kaya, for example, ako po nagkaroon po ako ng desire maging lawyer nung pinag-aral po ako ng tito ko. Okay, tapos, doon ko makita na will talaga ni Lord na maging abogado ako. Kasi, all things work together na tinutulungan yung mga kapatid ko para mapagtapos ako ng abogado. Amen? So, kung i-lead ka ni Lord talaga for this particular career or particular conviction, all things will run smooth. Amen? Para magiging mapadali or makikita mo talaga yung grace ni Lord na may mga tumutulong para mangyari yun. Kasi nga, gagamit siya ng ibang tao para mangyari yung will niya yun. Kasi yung will niya nga talaga yun sa'yo. Amen? Amen. Question. Malinaw po ba tayo sa circumstance? Ibig sabihin yung mga circumstansya sa buhay ninyo na sometimes, and most of the time, hindi na natin control or mahawak or hawak. Kasi nga kahit gusto natin ito, pero hindi siya nangyayari sa circumstance, maaaring ang sagot, hindi ito will ni Lord sa atin. Amen po? Amen. So, tanungin ko kayo ulit. Yung desire nyo, yung conviction nyo, pasok po ba sa circumstance? Amen. Wow, sana. Or baka hindi pa nakikita yung circumstance. Amen? Baka bukas pa lang sasagutin ni Lord na yes or no. Amen? Kasi for example, nag-apply ka na trabaho, tapos gusto mo talaga, at gusto rin ni Lord,
malamang ipapasa ka niya doon sa interview. O sa ina-applyan mo. Amen! Kasi ang circumstance, okay siya. Because all things work together for good. Amen? Especially for those who love God and are called according to His purpose. Amen? Bakit po? Kasi kung ang purpose mo naman ay para kay Lord, tutulungan ka ni Lord para mangyari yun. Amen? Okay. Question nila, kung pa po ba kayo? Dahil nag-overtime na po tayo. Kaya po ba? Kaya ba today? Amen. Ano ulit yung number 1? Conviction. Yung number 2? Number 3? Number 4? Amen. And finally, ito na po yung tinatawag nating counsel or counseling o yung pagbibigay ng payo. Okay? Pag-counsel, pag-advise, pagbibigay ng payo. Okay, so sa last C, ito po, sabi po dito, your pastor or your spiritual leader or your elder will advise you to do it or not to do it. Amen? Kaya normally, sa 5C, ito na po yung last. Amen? Kasi sometimes, may mga tao sa buhay natin that they are more mature spiritually. And it's possible that indeed the Lord can directly speak to them as well concerning yung gusto mong mangyari or maging. Amen? Kaya nga sometimes, alam niyo po, kapag may desire po ako kay Lord, lalo ko pong pinakausap si Pastor Noel tapos si Ate Rona. Kasi po, sila po talaga ang nanghihingian ko ng advice when it comes to last C. Amen? Para yung pag-design ko ng paggawa ng bahay, lagi kong pinakausap si Pastor Noel tapos kung anong gagawin ko, ganito pa, ganyan. Lagi siya ang tinatanong ko po kasi Ate ko po Rona, sa kanila akong humingi lagi ng advice spiritually para i-lead ako ni Lord kung sa nagiging desire ko. Amen. So I hope na din po tayo na we could ask for a spiritual leader na we could trust and at least confide or i-open natin yung pinapanalangin natin kay Lord. Amen? Amen. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 7, ayan, basahin po natin. Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Amen. Ito po yung sinasabi ko sa inyo that when we look up to other people, huwag lang natin titignan yung worldly success nila. I-consider natin how the Lord is working through their lives. Amen? Let's consider how the Lord works sa mga buhay nila. Amen? Kaya yung example ko, oo nga, mayaman siya, marami siyang business, successful siya, pero yung pamilya niya naman sira or wasak. Kasi nga, yung mismong pamilya niya napabayaan niya dahil sa career niya. Amen? So, when we look up to them, let's also check their lifestyle. Imitate their faith on how they talk to God. Amen? So, ano yung last C? Counsel. Okay, question. Ano ulit yung 5C? Number 1? Conviction. Nakikita niyo po ba kung bakit sabi ko dapat in order siya? Amen? Kasi alam naman nagpapa-counsel ka na wala ka pang desire. Nagawin yun, di ba? Nagpapa-advise ka na kasi hindi mo pa naman nakifeel. Okay. Ano yung number 1? Conviction. Number 2? Number 3? Number 4? And finally, Amen. Ayan. You know what? Noon, pag chinecheck ko kung yung desire ko ay will ni Lord, ang ginagamit ko lang ay yung 5C na ito. Amen. Hanggang sa one day, may napakinggan ako ng pastor na dinagdagan niya ng letter T. Amen. Ano ulit yung letter T? Na magiging last natin. Mayroong peace pag gagawin mo yun. Amen. Sabi po sa peace, you will have peace in your heart and you can sleep restfully and peacefully kung gagawin mo yon. Amen? Bakit? Kasi possible daw po na hindi pa rin talaga will yun ni Lord kung hindi ka makatulog at namabother ka pa rin kung gagawin mo yun. Naniniwala po kayo? Kasi sometimes, I admit, doon sa 5C, check siya. Pero sabi ko, check naman siya sa 5C, pero bakit parang may doubt pa rin? O
or parang ayoko pa din siyang gawin, or hindi, napabother pa rin ako, hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing kasi parang in a way, feeling ko, hindi ako 100% sure na gagawin yun kasi nga may fear at walang kapayapaan or peace. Amen? Kasi this will be, I believe this will be the last talaga. Yung makakatulog ka na kasi wala na talagang magbabother sa isip mo na kalooban yun ni Lord. Amen? I will give you an example po. Kasi di ba meron naman po tayong bahay ni Lord, house and lot. Marami po, kung nakikinig po ang aking architect, si architect Anne, tapos architect Gabriel, kasama nila sina Brother John Ray. Alam ko po na pag-bago po yung isip ko when it comes to planning the design of the house. Like for example, nag-start siya ng super laki, tapos tuliit, hanggang sa paliit ng paliit yung design. Kasi iniisip ko yung budget na ayaw kong mamutang, say for example, sa nasusin doon. Especially na pupunta po tayo ng US this year at kailangan may ipakita po tayong back statement na kaya natin i-finance yung ating flight sa bansa abroad. Kasi napanood ko yung mga vlog, may mga pinigilan pa na sa immigration or pinawasan yung kanilang duration of stay kasi hindi nila na-establish yung capability nila to stay na yung katagal sa Amerika. Amen. Kasi akala ko tapos na yung sa consul, hindi pa pala. Napanood ko yung mga iba na na-hold sila sa mismong airport sa US kasi kulang-kulang yung mga naipakita nilang dokumento. Okay. Hanggang sa last week po yata, kasi ba 1 week ako nag-seminar sa Baguio. Feeling ko nagkaroon ako ng retreat doon sa teacher's camp. Kasi pray talaga ako ng pray kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, bakit? Oo nga, pupush ko na ito, gagawin na ito, itutuloy na. Pero parang hindi pa ako makatulog na mahimbing na yun na talaga yung final na gagawin natin, sabi ko kay Lord. Hanggang sa habang natutulog po ako, may pinakita po sa aking vision na why not mas ilinig mo sa ganito para hindi mo ubos yung pera mo sa pagpapagawa ng ganyang kalaki. Amen? In other words, sabi niya, mag-ipon ka na lang muna to build a new unit for the particular vacant lot rather than spending all of your money for just that unit na na-establish na or natayo na. Kasi nakita ko rin sa mga ibang advice, mas maganda pa rin na kapag ang foundation ng building ay original at bago at hindi na siya ikinabit doon sa nakatayo ng unit. Amen! Amen! And then, nung naging final na po yung decision ko at sinabi ko lang po kay Anne, sa architect, alam niyo, doon na lang po ako nakatulog na mahimbing. Nasabi ko, okay, tapos na, ayoko na mag-isip about sa plan dahil naramdaman ko na po yung kapayapaan. Kaya nga po, nauusap na naman sa akin si Lord through Facebook post. Bakit kayo? Kasi ang nababasa ko naman, sabi niya, gusto niyo bang ma-stress? Kung gusto niyo ma-stress, magpagawa kayo ng bahay. Gusto niyo bang ma-stress? Kasi kung gusto niyo ma-stress, magpagawa kayo ng bahay. Sabi ko, oo nga, nakaka-stress talaga na magpagawa ng ganito, ganyan. Kasi nga, iniisip mo lagi. Okay. Again, ano yung last? Yung P natin? Peace. Basahin po natin yan. You will have peace in your heart and you can sleep restfully and peacefully by doing it. Basahin po natin yung sabi sa Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives His people strength and the Lord bless them with peace. Amen. Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Amen. So ipapasok daw ng Diyos sa pamamagitan ng peace, ang kapayapaan sa ating isipan at puso sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Malinaw po? Okay? So tanong yung mga katabi mo kapatid, pumasok pa sa 5C yung conviction mo o yung gusto mong mangyari. Yes po ba? Wow, amen. Praise God. Kasi kung yes po, malaki po ang posibilidad na si Lord talaga ang pagpagawa niyan. Ang problema lang ayaw niyong sumunod. Amen. Ang problema lang ayaw niyong gawin. Amen. Kasi it's either tinatamad kayo or ayaw niyong mag-obey. Amen. Praise God. So again, what are the 5 C's in knowing God's will? Pakilasan nga po. Conviction. Pangalawa?
Pangatlo, pang-apat, pang-lima, and finally, amen. Question. Naipasok po ba natin ito ngayon sa puso natin at kaya na natin siya maalala kung sakaling may mga desire tayo or plano tayo sa buhay? Can you, kasi ako talaga gusto kong gawin ito. Okay, pasok na yung seek conviction. Ito na yung circumstance, yung confirmation, yung conscience, yung counsel, kailangan may peace. So I hope ganun din po kayo kung nagkakaroon po kayo ng mga will or desire or urge or kagustuhan sa mga puso ninyo. Amen po? Amen. So, maasahan ko ba na hindi natin ito makalimutan forever? Maasahan ko ba na kung ang tanong niya sa akin ay, Pastor Ni, paano ko malalaman yung will ni Lord? Alam niyo po, kayo din po ang makakasagot noon. Amen? Hindi po ako makakasabi na, kesyo pastor po ako. Ako na yung makasabi ng will ni Lord sa buhay niyo. Kaya mag ginagabayan niya tayo, binibigyan niya tayo ng mga test. Bakit kanyo? Kasi po yung conviction na yan, confirmation na yan, si Lord mismo ang magsasabi yan sa inyo. Amen? Kasi po, hindi kesyo, hindi kayo pastor, ay wala na kayong karapatang kausapin ng Diyos. Amen? Lahat po tayo ng mga anak ng Diyos, nilalang ng Diyos, at tumanggap kay sa Panginoong Jesucristo, ay binigyan niya ng karapatan na kausapin at sabihan ng kanyang kalooban. Amen? Kasi sometimes di ba nagiging problem? Inaasa natin yung will ni Lord sa iba. Pero again, sabi sa inyo, kung malalim tayo sa salita ng Diyos at sa kanyang wisdom, sigurado po ako sasabihin, malinaw na sasabihin niya sa inyo ang kanyang will. Amen? So with that, to God be the glory. Salamat po natin ang ating Panginoon.